Jared! Jared, sandali lang! Hintayin mo ako! Oh, bakit B-boy? Kukopya ka na naman ba ng assignment sa akin? Sinabi ko na sa'yo, uling beses na yung pagpapakopya ko sa'yo eh. Dapat, matuto kang gumawa ng sa'yo. Ang dami mo naman kagad sinabi. Hindi man ako kukopya sa'yo ng assignment eh. Aayain kita sa bahay ni na Joshua. Birthday niya eh. Alam mo na, may chibugan doon. Malay mo, baka pagbalot pa tayo ng handa pa uwi. Hindi ba sa kabilang baryo pa yun? Oo, doon nga. Ano? Sumama ka na. Sayang din yun. Makakalibre tayo ng hapunan. Ayoko, B-boy. Pakisabi na lang kay Joshua na hindi ako pwede. Saka paniguradong gagabihin tayo pa uwi eh. Alam mo naman na may nabiktima na naman yung aswang dito sa atin noong nakaraang buwan. O naman oh, masyado ka naman matatakotin, Jared. Saka, hindi mo ba napansin? Matagal na yung huling pag-atake ng aswang ah. Panigurado, umalis na yun dito sa lugar natin. Kahit na, B-boy. Hindi pa rin tayo sigurado. Sige na, mauuna na ako umuwi. Basta, mag-iingat ka na lang, B-boy ah. Nagpaalam na si Jared sa kaibigan niyang si B-boy. Ang totoo, nanghinayang siya sa hindi niya pagsama kay B-boy. Dahil tama ang kaibigan niya. Makakalibre sila ng hapunan at pwede pa siyang makapag-uwi para sa nanay niyang si Telma. Pero hindi kayang isakripisyo ni Jared ang kaligtasan niya para sa pagkain. Natatakot siya na baka matsyempohan sila ng aswang na ilang taon nang nagbibigay ng takot sa mga tao sa kanilang lugar. May malalim na dahilan si Jared kung bakit malalim ang takot niya sa aswang. Yung kasi ang sinabing dahilan ng ilang tao sa kanila kung bakit hindi na nakauwi pa sa bahay nila ang tatay niyang si Dakila. Halos 2 taon na ang nakararaan nang magpaalam ang tatay ni Jared sa kanila na magtutungo ito sa gubat upang mangahoy, pero hindi na ito nakabalik pa. Hinanap ito ng mga pulis pero hindi na natagpuan, kaya't simula noon nagkaroon ng bulong-bulungan na pinatay ng aswang ang ama ni Jared. Ngunit iba ang pakiramdam ni Jared. Malakas ang kutob niya na buhay pa ang tatay niya. Sa paglalakad ni Jared pauwi mula sa eskwelahan ay napansin niya ang isang asong nakahandusay sa tabi ng kalsada. Kulay puti ang balahibo at may hugis bilog na batik sa noo. Halos kita na ang mga buto at nanghihina. Bakas sa balahibo nito ang dumi at alikabok na tila matagal na itong pagala-gala. Lumapit si Jared at yumuko upang tingnan ang kalagayan ng aso. Hala, kawawa ka naman. Ano kayang nangyari sa'yo? Sino bang amo mo at pinabayaan ka na lang? Tumahol ng mahina ang aso na para bang nagpapasaklolo kay Jared. Naaawa namang hinaplos niya ang katawan nito. Sa kabila ng payat at maruming anyo ng aso, ay may kakaibang naramdaman si Jared sa aso na para bang meron agad silang koneksyon sa isa't isa. Gusto mo bang sumama sa akin? Kaya lang, hindi ko alam kung papayag si nanay na alagaan kita eh. Pero sige na nga, isasama na kita sa bahay. Ako na ang bahala kay nanay. Binungat ni Jared ang aso. Hindi niya na inalintana ang mabaho nitong amoy. Maingat niyang inangat yon upang hindi masaktan. Nagsimula nang maglakad si Jared pauwi sa bahay nila. Habang umaasa siya, nahahayaan siya ng nanay niya na alagaan nila ang kawawang aso. Pagdating ni Jared sa bahay, ay nakita niya ang nanay niyang si Telma na abala sa paggawa ng basahan na siyang binibenta nito. Mabilis na inilapag ni Jared ang aso sa labas ng kanilang bahay. Jared anak, nandiyan ka na pala. Ay magsaing ka para... Teka, ang dala mo. Ngayon lang po ba kayo nakakita ng aso, Nay? Tinatanong niyo pa po kung anong dala ko? Alam kong aso yan anak. Huwag kang pilosopo. Ang ibig kong sabihin ay bakit ka nagdala rito ng aso?
nakita ko lang po sa daan, Nay. Kawawa naman po eh. Baka mamatay pa siya sa daan, kaya inuwi ko na lang po. Ano? Ibig mo sabihin ay aalagaan mo ang aso na yan? Opo, kawawa naman po kasi. Tingnan niyo naman po siya oh. Sobrang payat at nangihina na. Nako, Jared. Alam mo naman ang kalagayan natin. Halos wala na nga tayong makain. Para ba tayo mag-aalaga ng aso? Alam ko po, Nay. Pero naaawa po talaga ako sa kanya. Saka, kahit kung anong matira na lang po na pagkain natin ang ipakain natin sa kanya. Huwag na po kayo mag-alala. Hindi siya magiging pabigat. Ako po mag-aalaga sa kanya. Ay nako, ewan ko sa yung bata ka. Bahala ka na nga sa buhay mo. Kapag yan naging perwisyo sa atin ha, ako mismo magliligaw dyan. Maraming salamat po, Day. Kumuha ng bao si Jared at nilagyan niyo ng tubig. Pinainom niya ang aso at tila uhaw na uhaw yung uminom. Napabuntong hininga siya dahil hindi niya lubos maisip kung anong hirap ang sinapit ng aso at humantong yun sa ganong kalagayan. Ano kayang ipapangalan ko sa'yo? Teka. Alam ko na. Bulan. Bulan ang ipapangalan ko sa'yo dahil sa bilog na batik mo sa noo mo. Saka puti ang balahibo mo. Parang kulay buwan. Nay! Nay! Bulan po ang pangalan ng aso ko. He! Manahimik ka. Bahala ka sa buhay mo. Tumingin si Bulan kay Jared na para bang nagpasalamat yun sa kanya. Mahinang tumahol ang aso at napangiti naman si Jared. Kinabukasan, nang papasok na si Jared sa eskwelahan, ay nagulat siya nang makita si Bulan na nakasunod sa kanya. Kahit paano ay nakabawi na yun ng lakas dahil napakain niya na nung nakaraang gabi at bago siya umalis ng bahay. Bulan, anong ginagawa mo? Umuwi ka na, hindi ka pwedeng sumama sa pupuntahan ko. Ngunit hindi nakikinig ang aso. Patuloy lang ito sa pagsunod kay Jared habang nakalabas ang dila. Hay nako, ang kulit mo naman eh. Sige na nga, sumama ka na lang. Baka kung ano pang gawin ni nanay sa'yo sa bahay eh. Walang nagawa si Jared, kundi hayaan na lang ang aso na sumunod sa kanya. Pagdating nila sa eskwelahan, mabilis na lumapit ang kanyang kaibigan na si Biboy na nagtaka nang makita si Bulan. Uy, Jared! May nakasunod sa yung aso. Ah, yun ba? Alaga ko yan, Biboy. Si Bulan. Nakita ko lang siya sa daan. Kawawa naman eh, kaya inuwi ko na lang. Ewan ko ba kung bakit sumunod sa akin dito sa school? Nako, Jared, baka mamaya niyan eh, mapagalitan ka ng teacher dito. Hindi ko naman siya papapasukin sa classroom eh. Sa labas lang naman siya eh. Ikaw bahala. Gusto ko rin sana mag-alaga ng aso eh. Pero ang gusto ko ay yung cute, saka yung may breed. Bakit? Cute naman din si Bulan ah, lalo na kapag tumaba siya. Saka wala naman sa breed ng aso ang pag-aalaga eh. Pero kung may breed na aso ang gusto mo, eh wala rin naman problema. Ano mo namang nasabi? Ay, oo nga pala. Alam mo ba na sa susunod na buwan ay iba na ang advisor natin? Hala, bakit? Magre-resign na ba si Teacher Teresa? Sa bagay, medyo may katandaan na rin siya. Oo, kaya nga sana, mas mabait yung pumalit sa kanya eh. Sobrang sungit kasi ni Teacher Teresa eh. Hindi na sinagot pa ni Jared ang sinabi ni Biboy. Yumukod siya kay Bulan at kinausap ang aso. Bulan, dito ka lang sa labas ng classroom ha. Huwag kang susunod sa akin sa loob kasi parehas tayong mapapagalitan. Tumahol lang si Bulan na parang naiintindihan ang sinabi ni Jared. Hinaplos niya ang ulo ng aso at pumasok na siya sa loob ng classroom kasama si Biboy. Nang umupo si Jared ay sinilip niya si Bulan at napangiti siya nang makita na nakaupo lang yon habang nakatingin sa kanya.
Sa paglipas ng mga araw, dahil sa pag-aalaga ni Jaret kay Bulan, ay unti-unting naging maganda ang kalusugan ng aso. Hindi na ito payat at palagi na itong masigla, lalo na kapag nilalaro ito ni Jaret. Tuwang-tuwa si Jaret sa pagbuti ng kalagayan ni Bulan, ngunit may isang bagay ang nagbibigay ng kaba at takot sa kanya. Yun ay ang bulungan ng mga tao na nasa baryo pa rin nila, ang aswang. Bagamat medyo matagal na mula ng huling pagpatay ng aswang, ay hindi pa rin naging kampante si Jaret at ang nanay niya. Naniniwala sila na dapat pa rin silang mag-ingat, lalo na't hindi pa rin nahuhuli o napapatay ang aswang. Bago sumapit ang gabi, ay nagsasarado na sina Jaret ng mga bintana at pintuan. Alam ni Jaret na delikado ang lumabas tuwing gabi. May mga gabi na nakakarinig sila ng alulong ng mga aso. Alam ng mag-ina na mas mabuti nang manatili na lamang sila sa loob ng kanilang tahanan at magdasal na hindi sila ang sunod na magiging biktima ng aswang. Sa tuwing sasapit ang dilim, palaging nakahiga si Jaret sa tabi ng bintana, nakikinig sa malalakas na ihip ng hangin at mga kaluskos mula sa labas. Ngunit kahit gaano pa man kadilim ang gabi, palaging naroon si Bulan sa tabi niya, nakahiga sa paanan ng kanyang kama. Tila binabantayan siya. Isang Sabado ng umaga, abala si Telma sa paggawa ng basahan. Lumapit si Jaret sa kanyang ina upang magpaalam. "Nay, punta lang po ako saglit kina Biboy." "Ano naman ang gagawin mo kina Biboy?" "Maglalaro lang po kami." "Tapos po na ba mga gawaing bahay?" "Opo, Nay. Naisampay ko na po yung mga nilaban nyo, tapos naisalansan ko na rin po ng maayos yung mga panggatong." "O siya, sige na. Huwag kang magtatagal ha. Baka mamaya abutin ka ng gabi. Alam mo naman kung gaano kadelikado rito sa atin dahil sa aswang na yon." "Opo, Nay. Hindi po ako magpapaabot ng gabi." "Sige po, alis na po ako." Mabilis na umalis si Jaret, ngunit hindi talaga siya tutungo kina Biboy. Sa halip, patungo siya sa gubat kung saan nawala ang tatay niya. Ilang taon na ang lumipas mula nang mawala si Dakila, pero hindi nawawalan ng pag-asa si Jaret na baka makita niya itong buhay. Dahil para kay Jaret, kung totoong patay na ang tatay niya, ay meron sanang nakitang bangkay nito. Pero wala, kaya't hanggang hindi siya nakakakita ng ebidensya na magpapatunay na patay na ang ama niya, ay mananatili ang pag-asa ni Jaret na buhay pa ang kanyang ama. Naglakad si Jaret sa madamong daan papasok sa gubat. Malalim ang kanyang iniisip nang bigla siyang nakarinig ng mahinang kaluskos mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nagulat nang makita si Bulan na nakasunod sa kanya. Mabilis na tumakbo si Bulan kay Jaret at dinilaan ang binti nito. "O Bulan! Ikaw talaga! Bakit ka sumunod? Ba't nandito ka?" Tumahol si Bulan ng mahina. Napailing si Jaret pero napangiti na rin. Tumingin siya sa asong parang palaging may gustong sabihin sa kanya. "Ikaw talaga, oo. Gusto mo bang sumama sa akin? Hahanapin natin si Tatay Dakila." Muling tumahol si Bulan at ikinawag-kawag ang buntot. "Hay nako, sige na nga, sumama ka na nga. Tara na. Basta, huwag kang hihiwalay sa akin ha. Sa tabi o kaya diyan ka lang sa likod ko ha." Nagpatuloy si Jaret sa paglalakad kasama ang alaga niyang si Bulan. Tumungo sila sa pinakaloob ng gubat. Pasikreto niya yung ginagawa dahil alam niya na mapapagalitan siya ni Telma. Noong nalaman kasi nito na hinahanap niya ang tatay niya sa gubat, ay sinabi nito na tumigil na siya at tanggapin na lamang nila na hindi na babalik si Dakila. Habang naglalakad, biglang tumakbo si Bulan papunta sa isang malaking puno ng akasya. Nagulat si Jaret
at sinundan ng aso. Huminto si Bulan sa harap ng puno at tinahulan ang puno ng akasya. "Hoy Bulan! Alam bang meron sa punong yan, ha?" "Sayang, sana'y nakakapagsalita ka, no? Para naiintindihan kita." Tinitigan ni Jarrett ang puno, ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba. Dahil bahagyang nakaramdam ng pagod, ay umupo na muna si Jarrett sa ilalim ng puno at napabuntong hininga. Si Bulan naman ay naupo na rin sa tabi niya na para bang binabantayan siya. "Alam mo ba, Bulan, dito nawala si tatay. Lagi akong pumupunta dito kasi umaasa ako na baka makita ko siya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin eh. Sabi ng mga tao, patay na raw si tatay. Pero di ba kung patay na si tatay, dapat natagpuan ang katawan niya. Pero wala eh. Kaya iniisip ko, maaaring buhay pa siya. Baka may dahilan kung bakit hindi siya bumabalik." Tumingala si Jarrett at pinagmasdan ang makapal na dahon ng akasya. Naalala niya ang mga panahong magkasama pa sila ng kanyang ama. "Ang dami kong tanong, Bulan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin akong makuhang sagot." Hindi na napigilan ni Jarrett ang mga luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Mabilis naman niyang pinunasan yon. "Miss na miss ko na ang tatay ko, Bulan. Gusto ko na siyang makita." Sumampa si Bulan kay Jarrett at dinilaan nito ang luha sa magkabilaan niyang pisngi. Napangiti si Jarrett kahit umiiyak. "Salamat, Bulan, ha. Alam mo, simula nang dumating ka sa buhay ko, ay nagkaroon na ako ng panibagong kaibigan na nasasabihan ko ng lahat nang hindi ako hinuhusgahan. Kahit hindi ka nakakapagsalita, alam ko naiintindihan mo ko, Bulan." Hinaplos ni Jarrett ang ulo ng aso at huminga ng malalim. Alam niyang wala siyang makikitang sagot sa araw na yon. Pero ang mahalaga, kahit papaano, hindi siya nag-iisa. May kasama siyang nagmamalasakit sa kanya sa pamamagitan ni Bulan. Makaraan ang ilang minuto na nakaupo ay tumayo na si Jarrett at nagdesisyong bumalik na sa kanilang bahay. "Tara na, Bulan, babalik na tayo sa bahay. Baka mapagalitan na tayo ni nanay kapag nagtagal pa tayo eh." Tahimik na sumunod si Bulan kay Jarrett at habang naglalakad siya palabas ng gubat, patuloy na umaasa si Jarrett na balang araw ay may makikita siyang sagot sa pagkawala ng kanyang ama. Pagdating ni Jarrett sa bahay, ay sinalubong kagad siya ng kanyang nanay. Bakas sa mukha nito ang galit at pagkabahala. Nakatingin ito sa kanya na para bang may kasalanan siyang malaki. "Saan ka ba nang galing, ha, Jarrett?" "Sa bahay po ni na Biboy. Hindi po ba nagpaalam po ako sa inyo kanina bago ako umalis? Kahit itanong niyo pa po kay Bulan." Sa tingin mo ba sasagot yung aso mo, ha? Nagpunta ako kanina sa bahay ni na Biboy para dalhin yung in-order na basahan ng nanay niya. Wala ka naman doon. Tinanong ko si Biboy, pero ang sabi niya, hindi ka raw nagpunta roon. Kaya sabihin mo sa akin, kung saan ka talaga nagpunta, ha, Jarrett? Hindi alam ni Jarrett kung ano ang isasagot sa kanyang nanay. Iniwasan niya ang mga mata nito. Napayuko na lamang siya. Sigurado ko na sa gubat ka na naman nagpunta, Jarrett. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang pupunta doon? Tama po kayo, Nay. Sa gubat nga po ako nagpunta. Ba ang kulit mo? Bakit pupunta ka pa rin doon? Doon nawala ang tatay mo. Delikado ang lugar na yon. Dahil baka ikaw naman ang susunod na mawala at mamatay. Nay, nagbabaka sakali lang po kasi ako na baka makita ko po si tatay doon o kaya makakita po ako ng kahit na anong senyales na buhay pa po siya. Hanggang wala po ako nakikitang katawan niya, hindi po ako naniniwalang patay na po siya. Anak, ilang taon na ang lumipas. Ilang taon na siyang nawawala. Hindi na babalik ang tatay mo.
Kailangan mo lang tanggapin na patay na siya. Pinatay siya ng aswang. Bakit po parang tanggap niyo na po na hindi na babalik si tatay? Bakit ang bilis niyo po sumuko at maniwala sa mga sinasabi ng mga tao? Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Telma. Dahil ayoko nang umasa pa, Jared. Dahil baka mas lalo lang ako masaktan. Sa bawat araw na umaasa ako, mas lalo lang ako nasasaktan, anak. Sana ganito rin ang gawin mo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin tanggap ang pagkawala ng tatay mo. Pero kung aasa tayo sa bagay na hindi mangyayari, tayo rin na masasaktan sa bandang huli. Naiyak na rin si Jared. Masakit ang katotohanan, pero hindi niya kayang bitawan ang pag-asang baka buhay pa ang kanyang ama. Biglang lumapit si Bulan kay Jared at ikiniskis nito ang katawan sa binti niya at inilapit ang ulo sa kanyang hita. Hinaplos ni Jared ang puting balahibo ng aso. Tila ba si Bulan ang nagdala ng kaunting ilaw sa gitna ng kanyang kalungkutan. Buti pa si Bulan, laging nandito. Yumakap si Jared kay Bulan at kahit papaano, gumaan ang pakiramdam niya. Alam niyang hindi pa tapos ang laban at kahit nag-aalala ang kanyang ina, ay hindi siya susuko. Isang umaga, nang pumasok si Jared sa kanilang silid-aralan, ay napansin niya na kanya-kanya ng umpukan ang mga kaklase niya. May pinag-uusapan ang mga yon na hindi niya mawarian. Pag-upo niya, ay agad na tumabi si Biboy sa kanya. Anong meron? Bakit ang aga yata ng tsismisan dito sa classroom natin? Hindi mo pa ba alam, Jared? Magtatanong ba ako sa'yo kung alam ko na? Ano ba nangyari? May pinatay na naman daw yung aswang kagabi. Yung kapitbahay ni namang Berting. Kalunos-lunos daw ang itsura. Magtatapon lang daw yun ng basura sa likod ng bahay. Tapos hindi na nakabalik. Nang punta ng asawa niya, nakita na nilalapan ng aswang. Tapos, tumakas yung aswang. Kasi, kumuha ng itak yung nakakita. Natahimik si Jared. Natakot siya sa balitang may bagong biktima ang aswang sa lugar nila. Magsasalita pa sana si Jared nang biglang may lalaking pumasok sa kanilang silid-aralan. Base sa uniform nito ay nahinuha nila na isa yung guro. Nagkaroon si Jared ng hinala na yun na ang bago nilang advisor. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Teacher Marlon, ang bago ninyong advisor. Sana ay maging maayos ang ating samahan sa buong taon at huwag niyo sanang pasasakitin ang ulo ko. Magaan ang pakiramdam ni Jared sa bago nilang guro dahil palangiti yun. Maaliwalas ang mukha ni Teacher Marlon at mukhang mabait. Pagsapit ng break time ay nagtungo si Jared sa kantin, bumili ng banana Q. Pagkatapos niyang bumili ay nagtungo siya sa koridor ng paaralan kung saan palaging naroon si Bulan. Ramdam ni Jared ang saya ni Bulan nang makita siya. Umupo siya sa sahig at hinaplos ang ulo ng aso. Nako, Bulan, sigurado ako na gutom ka na. Huwag kang mag-alala dahil bumili ako ng banana Q. Sa'yo ang isa nito. Inabot ni Jared sa bibig ni Bulan ang isang piraso ng banana Q. Kumain si Bulan ng may gana habang nakaupo sa tabi ni Jared. Maya-maya pa ay nakita ni Jared si Teacher Marlon na papunta sa direksyon niya. Huminto si Teacher Marlon sa harapan ni Jared at ngumiti. Magandang tanghali po, Teacher Marlon. Magandang tanghali rin naman. Hindi ba isa ka sa mga estudyante ko? Opo, teacher. Ako po si Jared. Tama. Kaya pamilyar ang mukha mo sa akin eh. Alam mo, Jared, mabait kang bata. Pinapakain mo pala mga asong gala dito sa school. Nakakatuwa ang ginagawa mo. Ipagpatuloy mo lang yan, ha? Salamat po. Pero hindi po asong gala si Bulan, teacher. Alaga ko po siya. Lagi po siyang sumasama sa akin dito sa school. Ah, ganun ba? Pero alam mo ba na bawal magdala ng alagang aso dito sa paaralan? Alam ko po, teacher.
Pero palagi po kasing nakasunod si Bulan sa akin kahit saan po ako pumupunta eh. Mabait naman po tong si Bulan. Hindi po siya nangangagat. Okay, sige kung ganun. Walang problema. Basta, maging responsable ka sa aso mo ha, Jarrett? Opo, salamat po teacher. Pangako po, hindi po magiging problema si Bulan dito sa school. Ngiti si Teacher Marlon at yumuko dito upang haplusin ang ulo ni Bulan. Pero bago pa man dumikit ang kamay ni Teacher Marlon sa aso ni Jarrett, ay biglang tumahol si Bulan. Akmang sasakmalin nito ang kamay ng guro. Mabuti na lang at mabilis na bawi ni Teacher Marlon ang kamay nito. Agad namang niyakap ni Jarrett si Bulan upang pigilan ito sa pag-atake. Bulan, wag! Naku, pasensya na po kayo, Teacher Marlon. Ang akala ko ba hindi nangangagat ang aso mo, Jarrett? Hindi ko nga rin po alam kung bakit bigla na lang po siya naging ganito. Siguro po dahil bago po kayo sa paningin niya. Mukhang hindi yata ako gusto ng aso mo. Sige na, aalis na ako. Basta yung usapan natin ha. Kapag gumawa ng hindi maganda ang aso mo rito, ay pasensyahan tayo. Pero hindi na ako papayag na isama mo siya rito sa school. Tatandaan ko po, teacher. Sorry po ulit ha. Nang umalis na si Teacher Marlon, ay sakalang kumalma si Bulan. Bulan, bakit ka ganun kay Teacher Marlon? Mabait yun, kaya hindi mo siya dapat kagatin. Nako Bulan, kapag palagi kang ganyan, hindi ka na makakapasok dito sa school. Sige ka. Tumingin lang si Bulan kay Jarrett. Hindi niya alam, ngunit ramdam niya na kung nakakapagsalita lang ang aso niya, ay may sinabi na ito sa kanya ng sandaling yon. Isang gabi, gising na gising pa rin si Jarrett habang ang nanay niya ay mahimbing ang tulog sa tabi niya. Ilang araw na ang lumipas, simula ng huling beses siyang nagtungo sa gubat at sa gabing yon ay kinati ang paa niya na magtungo roon. Nais niyang samantalahin na tulog ang kanyang ina. Hanggang sa nagdesisyon na nga si Jarrett na tumakas. Tahimik siyang tumayo at lumabas ng bahay. Nagulat siya nang biglang lumabas si Bulan sa silong at tinahulan siya ng isa. Huwag kang maingay, Bulan. Baka magising mo si nanay. Tumalikod na si Jarrett pero sinundan siya ni Bulan. Huminto siya at muling kinausap ang aso. Ano ka ba? Hindi ka pwedeng sumama sa akin, Bulan. Gabi na. Baka mawala ka pa eh. Dito ka na lang. Kapag sumama ka sa akin, magagalit ako sa'yo. Tila naintindihan si Jarrett ni Bulan dahil matapos niya yung sabihan ay bumalik ang aso sa silong ng bahay. Nang masiguro ni Jarrett na hindi nasusunod si Bulan sa kanya, ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Sa kabila ng banta ng aswang, ay naglakas ng loob si Jarrett na lumabas. Hindi niya alam, ngunit tila may kung anong bumulong sa kanya na kailangan niyang magtungo sa gubat. Habang naglalakad siya, ay nagulat si Jarrett nang makasalubong niya si Biboy. May dala itong flashlight at maging ito ay nagulat nang makita siya. Biboy? Oh, bakit gabing-gabi na yata'y nasa labas ka pa? Ako ang dapat magtanong sa inyan. Saan ka pupunta ng ganitong oras, ha? Pupunta ako sa gubat. Maghahanap ako ng ebidensya doon kung ano ba talaga nangyari sa tatay ko. Hanggang ngayon pala hindi ka pa rin tumitigil sa pag-alam sa kung ano ba talaga nangyari kay Mang Dakila. Hindi talaga ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Malakas kasi ang kutob ko na buhay pa si tatay hanggang ngayon. Ikaw, Biboy, bakit ka nasa labas? Manghuhuli ako ng gagamba sa gubat. Uso na naman kasi ngayon eh. Alam mo na, pwede ring mapagkakitaan sa pustahan ng mga gagamba. Alam mo, mas mabuti pa na sabay na tayong magpunta sa gubat. Total, parehas tayo na doon ng punta eh. Pumayag si Jarrett sa ideyang yon ni Biboy. Magkasama silang naglakad sa gubat. Kahit paano ay nagpasalamat siya na nakita niya si Biboy. Ang totoo kasi ay nagtatapang-tapangan lamang siya na lumabas. Takot pa rin siya sa aswang at nabawasan yon dahil may kasama na siya sa pagpunta sa gubat. Tahimik silang naglakad hanggang sa makarating na sila sa gubat. Dahil may dalang flashlight si Biboy,
ay naging madali ang kanilang paglalakad. Oo nga pala, Jared. Akala ko ba ayaw mong lumabas sa gabi? Lalo na ngayong may balita na namang may pinatay ang aswang. Kanina kasi, parang may bumulong sa akin na pumunta ako rito eh. Saka tuwing gabi lang ako nakakapunta rito. Tulog na kasi si nanay sa ganitong oras. Ayokong malaman niya, B-boy, na nagpupunta pa rin ako dito sa gubat kasi pagagalitan niya ako. Ang gusto niya kasi, tanggapin ko na lang na patay na si tatay. Pero hindi ba matagal nang hindi bumabalik si Mang Dakila sa inyo? Tapos nangyari pa yun nung panahon na halos gabi-gabing may binibiktima ang aswang. Kaya malaki talaga ang posibilidad na wala na siya. Sorry, Jared pero yun ang hinala ko sa bagay na yan. Kung napatay si tatay ng aswang, bakit walang katawan niya ang nakita? Hindi ba kapag may pinapatay ang aswang ay iniiwanan lang nito ang katawan? Malay mo, dila na ng aswang sa ibang lugar. Aba, ewan. Di ko rin alam eh. Basta, bahala ka na sa gusto mong gawin. Ako naman maghahanap lang ako ng matapang na gagamba. Napayakap si Jared sa sarili niya nang umihip ang malamig na hangin. May kakaiba siyang naramdaman sa paligid. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanila hanggang sa natigilan si Jared nang makarinig siya ng kaluskos sa unahan. Narinig mo ba yon, B-boy? Parang may tao. Oo nga. Ang mabuti pa siguro umuwi na tayo. Maling ideya pala itong ginagawa natin. Baka hindi tao yun, kundi aswang. Kaya nga umuwi na lang tayo. Sa ibang araw na lang natin gawin to. Hindi pa man sila nakakaakbang para bumalik sa kanilang pinanggalingan, ay muli silang nakarinig ng malakas na pag-angin. Mula sa unahan nila ay lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang. Natigilan si Jared nang mapagtanto niya na aswang ang naturang nilalang. Mabalasik ang mukha nun at halatang gutom na gutom dahil walang tigil ang paglalaway nito. Nako, nanay ko po. Kagamba lang naman ang gusto kong hanapin Pero bakit aswang ang nakita natin? B-boy, kapag sinabi kong takbo, takbo! Hindi pa man tapos magsalita si Jared, ay tumakbo na si B-boy palabas ng gubat. Panay ang sigaw nito, habang si Jared naman ay nagulat nang malaman na ilang di pa na lamang ang layo ng aswang sa kanya. Sa pagkakataon na yon, ay naisipan na rin niyang tumakbo. Inipon ni Jared ang lahat ng lakas niya at sumunod siya sa pagtakbo ni B-boy. Mas lalo niyang binilisan ang pagtakbo dahil ramdam niya na nakasunod sa kanila ang aswang. Mabilis na lumingon si Jared at nanlaki ang mga mata niya nang makita niya si Bulan na sinugod ang aswang. Mataas itong tumalon at kinagat sa balikat ang aswang. Napahinto si Jared at B-boy dahil parehas silang nabigla sa biglang pagsulpot ni Julan. Jared, tara na! Tumakas na tayo! Sandali lang! Hindi ko pwedeng iwanan si Bulan! Baka mapatay siya ng aswang! Bulan! Umalis ka na dyan! Lalapitan sana ni Jared si Bulan na hindi inaalis ang pagkakakagat sa balikat ng aswang, pero agad siyang hinawakan ni B-boy sa braso. Ano ka ba, Jared? Tara na! Hayaan mo lang aso mo! Umalis na tayo! Hindi lang siya basta-basta aso para sa akin! Bitiwan mo ako, B-boy! Akmang kakalmutin ng aswang si Bulan, pero mabilis itong nakaiwas. Imbis na kay Bulan tumama ang kalmot ng aswang, ay sa sariling katawan ng aswang bumaon ang matutulis nitong mga kuko. Matapang na tumayo si Bulan sa harapan ng aswang at galit na tumahol ng paulit-ulit. Sa bawat tahol ng aso ay umaatras ang aswang. Hindi nagtagal ay tumakbo palayo ang aswang at bumalik sa kadiliman na pinanggalingan nito. Hindi makapaniwala sina Jared at B-boy na nagawang itaboy ni Bulan ang aswang. Nang tawagin ni Jared si Bulan ay mabilis itong tumakbo sa kanya. Lumuhod siya at agad niyang niyakap ang aso nang makalapit ito. Salamat! Salamat, Bulan! Napakatapang mo talaga! Kahit aswang, natakot sa'yo. Grabe yung aso mo, Jared. Wala akong masabi. Sinabi ko naman sa'yo hindi lang basta aso itong si Bulan.
tagapagtanggol ko rin to. Panay din ang dila ni Bulan sa mukha ni Jared na para bang napakasaya nito dahil ligtas siya. Masayang masaya si Jared dahil iniligtas sila ni Bulan. Ngunit nagtaka siya dahil tila natakot ang aswang sa aso niya. Hindi niya tuloy alam kung sadyang takot sa aso ang aswang o baka may kung ano kay Bulan para matakot ng ganoon ang aswang. Hanggang sa paggising ni Jared, kinaumagahan ay hindi pa rin maalis sa isip niya ang kabayanihang ginawa ng kanyang alagang si Bulan. Kung hindi sila nito niligtas, ay malamang sila na ni Biboy ang sunod na naging biktima ng aswang. Nang dumulog siya sa pagkainan para mag-almusal, ay ipinagtabi niya ng isang pandesal na may palaman na itlog si Bulan. Matapos kumain, ay lumabas siya ng bahay at tinawag niya ang kanyang aso. Agad na lumapit si Bulan, ibinigay ni Jared ang pandesal sa kanyang alaga. Hinaplos ni Jared ang balahibo ng aso matapos nitong kumain. Tila nakangiti si Bulan habang nakatingin sa kanya. Naramdaman niya ang matinding pasasalamat ni Bulan sa pandesal na ibinigay niya. Pero si Jared ang mas nagpapasalamat kay Bulan dahil sa ginawa nito noong nakaraang gabi. Maya-maya pa ay biglang dumating si Biboy na may dalang isang plastic ng dog food. Biboy, para kanino yung dog food na dala-dala mo? Siguro para sa'yo. Ay hindi, joke lang. Biro lang. Dog food nga, di ba? Ibig sabihin, para kay Bulan. Maaga kasi kaming nagpunta ni nanay sa bayan. Tapos nakakita ko ng tindahan ng dog food. Kaya naisipan kong bilan si Bulan. Pasasalamat ko na rin sa kanya yan sa pagligtas niya sa atin. Mabilis na tinakpan ni Jared ang bibig ng kanyang kaibigan bago pa nito matapos ang sasabihin. Pinanlakihan ni Jared ng mata ang kaibigan dahil nasa loob lang ng bahay ang kanyang ina. Ito narinig ko sinabi mo, B-boy? Nagpapasalamat ka kay Bulan kasi iniligtas kayo? Saan? Ano po nanay? Hindi ikaw ang tinatanong ko, Jared. Si B-boy. Sumagot ka, B-boy. Saan kayo niligtas ni Bulan? Hindi agad nakapagsalita si B-boy. Nanlamig ng husto si Jared dahil kapag sinabi ni B-boy ang totoo, ay malalaman ng nanay niya na tumakas siya nung nakaraang gabi para magpunta ulit sa gubat. Sigurado siya na mapapagalitan siya ng kanyang ina kapag nagkataon. Bakit hindi ka makasagot, ha, B-boy? Iniligtas po kami ni Bulan sa mga muntik na pong mang-away sa amin sa school. Kasi po, pinagtripan po kami ng mga bully po dun sa school eh. Tapos, bigla pong tinaulan ni Bulan yung mga loko. Ayun. Tapos natakot po sila, Aling Telma. Nagtakbuhan po. Totoo ba yon, Jared, ha? Totoo po, Nay. Kaya nga po, nagpapasalamat po kami kay Bulan. Bagamat may duda pa rin sa mata ni Telma, ay hindi na yun nagtanong pa. Bumalik na yon sa loob ng bahay. Kinuha na ni Jared ang dog food kay B-boy. Matapos yun, ay nagpaalam na si B-boy at umalis na. Doon na nakahinga ng maluwag si Jared. Ang buong akala niya ay mabubuko ng nanay niya na nagtungo siya sa gubat at muntik pa silang mapatay ni B-boy ng isang aswang. Bandang tanghali ay isang hindi inaasahang bisita ang nagpunta sa bahay ni na Jared. Nagtaka si Jared nang makita niya si Teacher Marlon sa labas ng kanilang bahay. Agad niya itong nilabas habang ang nanay niya ay abala sa paggawa ng basahan. Teacher Marlon, magandang tanghali po. Ano po may tutulong ko sa inyo? Gusto ko kasing makilala na mabuti ang mga estudyante ko. Kaya ako nandito. Nakasanayan ko na itong gawin kahit dun sa school kung saan ako nagtuturo dati. Ganun po ba? Paano niyo po nalaman tong bahay namin? Sa record nyo sa school. Pwede ba akong pumasok, Jared? Sige po. Tuloy po kayo, teacher. Pagpasensyaan niyo na nga lang po at maliit lamang po ang bahay namin. Walang kaso sa akin yun kung malaki man o maliit ang bahay. Ang importante, tao ang nakatira. Pinapasok ni Jared ang guro niya sa bahay nila. Dahil wala silang upuan,
ay sa sahig lamang ito umupo. Ipinakilala niya kagad ang guro sa kanyang nanay. Naging aligaga naman si Telma dahil sa kanilang bisita. Abay nako, pasensya na po sir. Magulo po ang bahay namin. Saka hindi pa po pala ako nakakapagbra. Ay, sandali lang po. Hindi ko kasi alam na dadalaw kayo rito sa bahay namin eh. Ayos lang po, Aling Telma. Pasensya na rin po kayo kung bumisita ako ng walang pasabi. Iniisa-isa ko po kasi ang bahay ng mga estudyante ko para makilala ko po silang lahat. Abay, sa lahat po ng guro, ikaw lang po ang kilala kong ginagawa ang ganyan. Nakasanayan ko na po talaga ito. Oo nga po pala. Nasaan po ang tatay ni Jared? Saka ano pong trabaho niya? Matagal nang wala ang tatay ni Jared, sir. Patay na po. Hindi pa po patay si tatay, Nay. Nawawala lang po siya. Pero umaasa po ako na babalik pa rin po siya dito sa amin. Bakit magkaiba kayo ng sagot? Nawala po kasi si tatay sa gubat. Ang sabi po ng mga tao, pinatay daw po siya ng aswang. Kaya yun na po ang pinaniwalaan ni nanay. Pero iba po ang pakiramdam ko, teacher. Malakas po ang kutob ko. Nabuhay pa rin po siya. Malungkot na tumango si Teacher Marlon. Hindi na muna ito nagsalita at gumala ang mata nito sa kabuuan ng bahay ni Jared. Huminto ang mata nito sa litrato na nakasabit sa dingding. Itinuro ni Teacher Marlon ang litrato. Siya ba ang tatay mo? Anong pangalan niya? Opo, teacher. Dakila po ang pangalan ni tatay. Tumayo ang guro at nilapitan ang litrato upang mas makita yun ng malapitan. Biglang namutla si Teacher Marlon at tila nawalan yun ng lakas. Humawak ito sa kanyang sentido na parang may sakit itong naramdaman doon. Teacher, ayos lang po ba kayo? Pasensya na. Biglang sumakit ang ulo ko. Kailangan ko nang umalis. Salamat po sa inyo, Aling Telma, Jared. Babalik na lang ako sa ibang araw. Ihahatid ko na po kayo sa labas. Hindi na kailangan. Kaya ko na. Nagmamadaling lumabas si Teacher Marlon ng bahay ni Jared. May pag-aalalang sinundan ni Jared ng tingin ang guro dahil sa biglang pagsama ng pakiramdam nito. Hindi pa man nakakalabas ng bakuran ni Jared si Teacher Marlon ay narinig na ni Jared at Telma ang malakas na pagtahol ni Bulan na nasa silong. Nagulat na lang ang mag-ina nang sinugod ni Bulan ang guro. Malakas na napasigaw si Teacher Marlon nang kagatin ni Bulan ang binti nito. Halos ayaw pakawalan ni Bulan ang guro na para bang galit na galit ito. Diyos ko po! Sumo, Jared! Bulan! Bulan, tama na! Huwag mong kagatin si teacher! Mabilis na tumakbo si Jared para saklolohan si Teacher Marlon. Ngunit naunang lumapit si Telma sa kanya na may dalang pamalo. Pipigilan sana ni Jared ang nanay niya sa gagawin nito. Ngunit huli na ang lahat dahil malakas na nitong pinalo sa ulo si Bulan. Biglang tumakbo ng mabilis si Bulan palayo. Hahabulin sana ni Jared si Bulan. Ngunit sinigawan siya ni Telma. Jared! Bumalik ka rito! Pabayaan mo ang aso mong yon! Pero Nay, baka kung ano po mangyari sa kanya. Bakit niyo po kasi siya sinaktan? Dapat lang yun sa aso mo. Masyado siyang matapang. Tingnan mo ang ginawa niya sa guro mo. Pero Nay, hayaan mo na ang aso mong yon, Jared. Hindi tayo pwedeng mag-alaga dito ng aso nangangagat ng tao. Baka kung ano pa ang mangyari at papagastos pa tayo ng malaki sa pagpapaturok. Diyos ko, sir. Pasensya na po kayo. Naku, mapapagastos kami nito ngayon. Huwag po kayo mag-alala. Ayos lang po ko. Aling Telma, pupunta na lang po ako ngayon sa center para magpaturok ng anti-rabies. Sigurado ho ba kayo, sir? Opo, at huwag niyo na rin pong pagalitan si Jared. Wala po siyang kasalanan sa nangyari. Sige po, aalis na po ako at dadaan pa po ako sa center. Naku, pasensya na po talaga. Maraming salamat po, sir. Mag-iingat po kayo. Nang makaalis na si Teacher Marlon, ay sinabi ni Jared sa nanay niya na hahanapin niya si Bulan, pero mariin nito yung tinutulan. Pinagbigyan kita nung una, Jared. Tama na yon. Ayoko magkaroon tayo ng problema sa kapitbahay o sa kahit sino.
Paano kung makakagat uli ang aso mong yon? Pasalamat ka at mabait ang guro mo. Subukan mo lang ibalik ang aso mo dito sa bahay at ako mismo magliligaw sa kanya sa malayo para hindi mo na siya makita. Walang nagawa si Jarrett kundi tumahimik kahit labag sa kanyang kalooban ang desisyon ng kanyang ina. Hindi niya kayang ipaliwanag ang lungkot niya ng sandaling yun sa pagkawala ng kanyang aso na si Bulan. Isang umaga ng Lunes, habang naglalakad si Jarrett papunta sa kanyang classroom, ay nakasalubong niya si Teacher Marlon. Napayuko siya dahil sa pagkapahiya sa pagkakakagat dito ni Bulan. Ganun pa man, pinili pa rin niyang kausapin ang kanilang guro. Teacher Marlon, kumusta na po kayo? Pasensya na po ulit sa ginawa ng aso ko sa inyo Kinagat niya po kayo. Nako, ayos na ako, Jarrett. Huwag mo nang intindihin yun. Nagpaturok na ako ng anti-rabies sa health center, kaya huwag ka mag-alala. Kumusta na nga pala ang aso mo? Nakabalik na ba siya sa bahay niyo? Hindi pa po Pinagbawalan po kasi ako ni nanay na hanapin si Bulan. Babalik din yon, Jarrett. Alam naman ni Bulan kung saan ang bahay niyo, di ba? Sigurado ako na makakabalik din siya. Sa tingin ko po kahit bumalik si Bulan, hindi rin po papayag si nanay na alagaan ko po siya ulit. Galit na galit po siya dahil kinagat po kayo ni Bulan Mahanap din ang nanay mo sa puso niya ang pangunawa. Kung mahal mo talaga si Bulan, Jarrett, kailangan mong ipakita na kaya mo siyang alagaan ng mas maayos kapag bumalik na siya. Nang magpaalam na si Teacher Marlon, ay dumiretso na kagad si Jarrett sa kanilang silid-aralan. Hindi niya naitago ang lungkot habang nakadungaw sa bintana. Doon ay palagi niyang nakikita sa labas si Bulan dahil araw-araw siya nitong sinasamahan sa eskwelahan. Sa sobrang lalim ng iniisip ni Jarrett, ay hindi niya na namalayan na nasa tabi na niya si B-Boy. Uy, Jarrett! Bakit parang ang lungkot-lungkot mo ngayon, May problema ka ba? Wala na si Bulan sa bahay, B-Boy. Kinagat kasi ni Bulan si Teacher Marlon tapos pinalo siya ni nanay. Natakot siguro kaya tumakbo. Hindi ko na alam kung nasa na ngayon siya. Nako! Alam mo ba, nung isang araw, nakita ko yung mga tanod. Nag-ikot sila para huliin ang mga asong gala. Sabi nila, dadalhin daw sa Maynila sa isang dog compound. Ano? Totoo ba yung sinabi mo? Oo! Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Naku, kinakabahan ako, B-Boy. Hindi kaya isisibulan sa mga hinuling aso ng mga tanod? Hindi ko alam, kasi hindi ako nagtanong sa mga tanod Tiwala kasi ako na hindi nila uuliin si Bulan kasi may nag-aalaga sa kanya B-Boy, pwede mo ba akong samahan pagkatapos ng klase? Magtanong tayo sa barangay. Kung nandito pa sa lugar natin yung mga aso, titingnan ko kung kasama sa mga nahuli nila si Bulan. Walang pagdadalawang isip na pumayag si B-Boy na samahan si Jarrett. Sa buong araw niya sa paaralan ay wala siya sa sarili. Panay ang dasal ni Jarrett na sana ay ligtas si Bulan at walang masamang nangyari sa kanyang aso. Pagkatapos ng klase sa araw na yon, ay agad na tumungo sina Jarrett at B-Boy sa barangay hall. Habang naglalakad, ramdam ni Jarrett ang kaba sa kanyang dibdib. Pagdating sa barangay hall, ay naabutan nila roon ang kanilang kapitan. Agad na nagtanong si Jarrett tungkol sa mga asong gala na hinuli ng mga tanod. Nanlumo si Jarrett nang malaman niya na noong umaga pa dinala sa Maynila ang mga asong nahuli para dalhin sa isang dog compound. Inilarawan ni Jarrett kay kapitan ang itsura ni Bulan, ngunit ayon dito ay hindi nito personal na nakita ang mga aso, kaya hindi nito nasagot ang tanong ni Jarrett. Nanlamig si Jarrett at para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa nang umalis sila ni B-Boy sa barangay hall. Ano na kayang nangyari kay Bulan, B-Boy? Sana naman hindi siya kasama sa mga asong hinuli at nandito pa rin siya sa lugar natin. Sana nga, Jarrett. Ang bait pa naman ng asong yun. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kinagat niya si Teacher Marlon Kahit nga ako nagtataka kung bakit parang galit siya kay Teacher Marlon Pero sa ibang tao, hindi naman siya ganun.
Di ba? Maamo naman siya eh. Ipagdasal na lang natin na ligtas si Bulan. O paano? Uuwi na ako ah. Umuwi ka na rin at baka abutan ka pa ng gabi. Mahirap na. Baka may aswang na namang umatake sa atin. Wala na si Bulan, kaya walang magtatanggol sa atin. Nagsimula nang maglakad si Jarrett pauwi. Mabagal ang paghakbang niya. Panay ang linga niya sa paligid sa pag-asang makikita niya si Bulan. Pero nakarating na lang siya sa bahay nila ay hindi pa rin niya nakita ang kanyang aso. Pumasok si Jarrett sa bahay nila nang malungkot ang muka. Napansin kagad yun ni Telma. Bakit ang lungkot ng mukha mo? May nangyari ba sa school, Jarrett? Wala po, Nay. Pero si Bulan po. Huwag mong sabihin na pipilitin mo na naman akong hanapin ang aso mong yon. Alam mo na ang sagot ko dyan. Nay, may mga tanod po na nanghuli ng mga alagang aso ng isang araw. Tapos kaninang umaga po, dinala na po yung mga aso sa dog compound sa Maynila. Kinakabahan po ako na baka isa po si Bulan sa nahuli nila. Aba, di mas mabuti nga kung kasama roon si Bulan. Isipin mo na lang ha, na mas maaalagaan siya roon at mas ligtas siya. Saka, para wala nang makagat ang aso mo na yon. Hindi na sumagot si Jarrett. Alam niya na kahit na anong sabihin niya ay wala siyang makukuhang simpatsya sa kanyang ina. Tahimik na umupo si Jarrett sa sahig. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng kaibigan sa pagkawala ni Bulan. Pagsapit ng gabi ay hindi makatulog si Jarrett. Kahit anong pilit niyang pumikit at matulog ay bumabalik pa rin sa isip niya si Bulan. Labis siyang nag-aalala para sa kanyang alaga hanggang sa hindi niya na napigilan ang pag-iyak. Habang humihikbi si Jarrett ay narinig niya ang boses ng nanay niya na akala niya ay tulog na sa kanyang tabi. Jarrett, ano ba? Tumigil ka na sa pag-iyak. Kung hindi ka titigil, sa labas ka matutulog. Nag-aalala lang po kasi ako, Nay, para kay Bulan. Bulan, puro ka bulan. Bubulanin ko na yung bunganga mo eh. Pinigilan ni Jarrett ang pag-iyak at paghikbi, pero hindi pa rin nawala ang sakit sa pagkawala ni Bulan. Hanggang sa may narinig siyang kaluskos mula sa labas ng bahay. Nay, may naririnig po ako. Parang may kung ano po sa labas ng bahay natin. Huwag mo nang pansinin yon, baka pusa o aso lang ng kapitbahay. Sige na, matulog ka na, Jarrett. Pero iba ang naramdaman ni Jarrett. Bigla niyang naisip na baka si Bulan ang nasa labas. Naalala niya ang sinabi ni Teacher Marlon na baka bumalik ng kusa si Bulan dahil alam ng aso niya kung nasaan ang bahay nila. Hindi na nag-isip si Jarrett at mabilis siyang bumangon mula sa banig. Hoy, saan ka pupunta? Lalabas lang po ako, Nay. Baka si Bulan po yung nasa labas eh. Jarrett, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi na pwedeng tumira rito si Bulan? Hindi mo ba ako naiintindihan? Hindi na sumagot si Jarrett. Malakas talaga ang pakiramdam niya na si Bulan ang nasa labas ng kanilang bahay. Hindi niya na sinunod si Telma sa pagkakataon na yon. Mabilis niyang tinungo ang pinto at binuksan yon. Agad niyang naramdaman ang lamig ng gabi sa balat niya sa paglabas niya ng bahay. Jarrett, bumalik na tayo sa loob. Ano ka pa? Tigilan mo na ang ilusyon mo. Hindi na babalik ang alaga mong yon. Ipiniksi ni Jarrett ang kamay niya. Nang makawala siya sa nanay niya, ay agad niyang tinawag ang pangalan ni Bulan. Hindi niya na inisip ang galit ni Telma dahil ang tanging nasa isip niya ay ang makita ang kanyang aso. Hanggang sa narinig niya muli ang kaluskos, mas malakas na sa pagkakataon na yon, kaya nalaman niya na nagmula yon sa likod ng bahay nila. Mabilis na naglakad si Jarrett patungo roon. Jarrett, sinasabi ko sa'yo, kapag hindi ka nakinig sa akin, hindi ka makakapasok sa loob ng bahay. Dito ka matutulog sa labas. Hindi sumagot si Jarrett. Alam niyang hindi siya maiintindihan ng nanay niya sa klase ng pagmamahal na meron siya kay Bulan. Nagpatuloy siya sa paglalakad na parang walang naririnig. Pagdating niya sa likod ng kanilang bahay, ay agad siyang lumingalinga. Napangiti si Jarrett
Nang mula sa madilim na bahagi ng lugar na yon, ay may nakita siyang isang bulto ng aso. Tila nakatalikod ang aso sa gawin niya. Bulan? Bulan, ikaw ba yan? Dahan-dahan na humarap ang aso at tumambad kay Jared ang mapupula nitong mga mata. Galit na umangil yun, kaya bahagya siyang napaatras. Humakbang ng mabagal ang aso palapit kay Jared, at habang papalapit ang aso ay napansin niya na tila unti-unting nagbabago ang anyo nito. Tila nagiging tao yun. Unti-unting lumaki at nagkaroon ng kamay at mga paa. Nang halos 2 dipa na lamang ang layo ng naturang nilalang, ay doon niya napagtanto na hindi yun si Bulan, kundi isang aswang. Labis na nabigla si Jared. Hindi niya akalain na muli niyang makakaharap ang aswang na nauna nang umatake sa kanila ni Biboy sa loob ng gubat. Biglang sumugod ang aswang sa kanya, at dahil sa pagkagulat ay hindi niya na nagawang maigalaw ang kahit na anong parte ng kanyang katawan. Ngunit bigla na lang dumating si Telma. Niyakap siya nito at iniharang ang sarili. Narinig niya ang impit na sigaw ng kanyang ina. Tumingin siya sa likod nito at nakita niya na kinagat ito ng aswang sa balikat. Matapang na humarap si Telma sa aswang at itinulak ito ng malakas. Sinamantala nila ang pagkakataon na yon upang tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Pero bago pa sila makapasok ay hinarangan na kagad sila ng aswang sa harap ng pinto. Ngumanga ito na parang sinadya nitong ipakita ang matutulis nitong mga pangit. Napayakap na lang si Jared sa kanyang ina. Parehas silang nanginginig sa takot. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Parang awa mo na. Huwag mo kaming papatayin. Nay, bakit ka nagmamakaawa sa aswang na yan? Walang awa yan. Aswang nga siya, di ba? Tumigil ka. Ginagawa ko na nga ang lahat para mabuhay tayo eh. Unti-unting lumapit ang aswang kina Jared at Telma. Nakatingin si Jared sa nakakatakot na anyo ng halimaw. Naisip niya na yun na ang katapusan nilang mag-ina. Hindi sila makagalaw at tila naghintay na lang sila ng kalunos-lunos na kamatayan sa mga kamay ng malupit na aswang. Ngunit bago pa makalapit ng tuluyan ng aswang sa kanila, isang magandang babae ang lumitaw sa kung saan. May hawak itong matalim na espada na kumikinang. Nakasuot yun ng puting damit. Ang mahaba nitong buhok ay umaalon-alon kahit walang malakas na hangin ng gabing yun. Iniharang ng babae ang sarili kina Jared at Telma upang protektahan sila laban sa aswang na napahinto sa pag-atake. Tumabi kayo! Ako na ang bahala sa aswang na ito! Agad na tumabi sina Jared at Telma. Agad na inatake ng babae ang aswang. Umikot ang babae at lumuhod. Sa bilis nitong kumilos, ay nakita na lang nila na nasugatan sa tiyan ang aswang ng espada. Nagngangalit ang aswang at umatras sandali. Ang akala nila ay susuko na ang aswang, pero sinugod nito ang babae. Sinalubong ng babae ang aswang. Tumalon nito sa ere at nagawa nito muling masugatan ang aswang. Hindi makapaniwala si Jared sa nakita niya. Parang isang mandirigma ang babae na yon dahil sanay na sanay ito sa pakikipaglaban sa aswang. Nagpatuloy ang sagupaan ng aswang at ng babae hanggang sa muling tumama ang espada sa katawan ng aswang. Malalim na sugat ang natamo ng aswang sa balikat nito. Kitang-kita ni Jared ang galit sa mukha ng aswang, pero tila hindi na nito kinayang makipaglaban pa, kaya umatras na ito at tumakbo papunta sa likod ng bahay hanggang sa tuluyan na yung maglaho. Nanatiling nakatayo ang babae habang nakatalikod kina Jared. May pag-aalinlangan na lumapit ang mag-ina sa misteryosang babae. Maraming salamat sa iyo. Utang namin sa iyo ang buhay naming mag-ina. Salamat po, pero sino po kayo? Bakit niyo po kami tinulungan? Sa pagkakataon na yon, ay humarap na sa kanila ang babae. Seryoso ang mukha nito, pero hindi kayang itanggi ni Jared ang kagandahan nitong taglay. Ako kasi si Mira. Tinulungan ko kayo dahil kailangan niyo ng tulong. Si Mira?
Matagal na ako dito sa lugar na to. Pero ngayon lang kita nakita. Sa ibang lugar ka ba nakatira? Matagal na akong nakatira dito. Pero hindi ako basta-basta nagpapakita sa mga tao. Tumingin si Simira kay Jared. Nagtama ang mga mata nila. Mag-iingat ka, Jared. Mainit ang mata ng aswang sa'yo. Sa akin? Pero bakit po? Hindi na sumagot si Simira. Mabilis itong naglakad palayo. Hindi na nila yon sinundan pa dahil hanggang sa sandaling yon ay parehas pa rin silang nanginginig sa takot. Umamin ka nga, Jared. Kilala mo ba ang babaeng yon, ha? Po? Hindi po. Ngayon ko lang po yun nakita eh. Bakit alam niya ang pangalan mo, ha? Hindi ko po alam. Kahit nga po ako nagtataka rin eh. Napaka-misteryoso naman ang babaeng yon. Pero kung sino man siya, maraming salamat sa kanya. Tara na sa loob ng bahay at baka bumalik pa yung aswang. Sandaling nawala sa isip ni Jared si Bulag dahil sa mga nangyari. Agad na pumasok ang mag-ina sa kanilang bahay at siniguro nila na nakakandado ang mga bintana at pintuan. Hindi muna sila natulog dahil nagdasal muna sila. Nagpasalamat sina Jared at Telma sa Diyos dahil hindi nagtagumpay ang aswang. Napatayin silang mag-ina. Pagsapit ng umaga, hindi pa rin makapaniwala sina Jared at Telma na buhay pa sila matapos ang nakakatakot na nangyari noong nakaraang gabi. Halos hindi makakain si Jared ng almusal dahil patuloy niyang iniisip ang mga nangyari. Ngunit higit sa lahat, si Simira ang iniisip niya. Palaisipan pa rin sa kanya kung sino ba talaga ang babaeng nagligtas sa kanila ng kanyang ina. Ang galing ng babaeng nagligtas sa atin, no? Si Simira. Para siyang isang anghel. Napakaganda at napakagaling makipaglaban. Nung kabataan ko, aba, hindi mo na itatanong, Jared. Ganun din ang mukha ko. Nay, hanggang doon na lang po tayo sa napakaganda at napakagaling makipaglaban ni Simira. Alisin na po natin yung kamukha niyo siya nung kabataan niyo. Tumigil ka nga, Jared. Baka kunatihin kita dyan. Talagang wala kang pagsuporta sa akin, ha? Biro lang po, Nay. Kumusta po yung sugat niyo sa balikat? Yun na nga Makirot pa pero hindi naman malalim yung kagat ng aswang. Maya-maya ipupunta ako kay Kael mo para magpagamot. Pero bumalik po tayo kay Simira, Nay. Alam mo ba na parang may koneksyon ako sa kanya? Hindi ko lang po matukoy kung ano. Pero parang ano po talaga Parang kilala ko siya kahit hindi ko naman siya talaga kilala. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Ang importante, buhay tayo, anak. Salamat kay Simira. Hindi na umimik si Jared at binilisan na niya ang pagkain nang makita niya ang oras sa lumang orasan. Ilang minuto na lamang ay mahuhuli na siya sa ulan nilang klase. Matapos kumain ay nagpaalam na siya sa kanyang ina at nagmamadaling naglakad papunta sa kanyang eskwelahan. Pagdating niya sa kanilang classroom ay wala pa si Teacher Marlon, kaya nagkaroon pa siya ng pagkakataon para ikwento kay B-Boy ang nangyari nung nakaraang gabi. B-Boy, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa'yo. Alam mo ba, inatake kami ni nanay ng aswang kagabi. Tapos, may isang babae na dumating. Ang pangalan niya si Mira. Siya ang nagligtas sa amin. Hindi ako naniniwala. Nag-iimbento ka lang Bakit hindi ka naniniwala? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Ito naman taong to. Di ba sabi mo hindi ako maniniwala? Kaya hindi ako naniwala. Ang gulo mo naman, Jared. Magulo na nga ang utak ko kasi may quiz tayo mamaya sa mat Tapos, ginugulo mo pa lalo. Seryoso ako. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Bakit kasi may pasabi-sabi ka pa na hindi ako maniniwala? Ay naku, ewan ko ba sa'yo? Pero seryoso nga, inatake kayo ng aswang at may babaeng nagligtas sa inyo ng nanay mo? Oo nga, B-Boy. Grabe nga Ang galing ng babaeng makipaglaban sa aswang. Umatras talaga yung aswang sa kanya. Talagang laganap pa rin ang pag-atake ng aswang dito sa atin, no? Kahit nasa sariling bahay ka na,
hindi ka pa rin ligtas. Pero alam mo, sa kwento mo, naalala ko si Bulan dahil dun sa babae. Kaya nga, Biboy, iniligtas din tayo noon ni Bulan sa aswang. Tapos kagabi naman, iniligtas kami ng isang babae sa isang aswang. Nasaan kaya si Bulan ngayon, no? Sana, okay lang siya. Hindi ko na pala dapat binanggit si Bulan. Nalungkot ka tuloy. Hindi na nagawang ipagpatuloy ni na Jared at Biboy ang kanilang pag-uusap nang isang babaeng guro ang pumasok. Ayon sa guro ay naka-leave si Teacher Marlon, kaya pansamantala ay ito muna ang magiging advisor nila. Matapos ang ilang oras ay dumating na ang oras ng uwian ni na Jared. Kagaya ng nakasanayan ay kasabay niya sa paglalakad si Biboy. Tahimik lang siya dahil hindi pa rin mawala sa isip niya si Mira. Maya-maya pa ay biglang napatingin si Jared sa kabilang bahagi ng kalsada. Natigilan siya nang makita niya si Bulan na nakaupo at nakatingin sa kanya mula roon. Napahinto siya sa paglalakad at nangilid ang kanyang luha. Hindi makapaniwala si Jared na makalipas ang ilang araw ay muli niyang makikita ang alaga niyang si Bulan. Hoy, Jared! Bakit ka nakatulala dyan? Biboy! Biboy! Si Bulan, oh! Ha? Nasaan? Hindi na sinagot ni Jared si Biboy. Humakbang na siya para tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada. Pero bago pa man siya makatawid, ay may dumaan na jeep. Tumigil siya sandali at hinintay yon na makalagpas. Ngunit nang makalagpas na ang jeep, ay hindi niya na nakita pa si Bulan. Ganun pa man, ay tumawid pa rin si Jared sa kalsada at sinundan siya ni Biboy. Hinanap niya si Bulan, ngunit bigo siyang makita ito. Nasaan na si Bulan? Saan siya nagpunta? Nakita ko siya eh. Nandito lang siya kanina, hindi ako ba pwedeng magkamali? Jared, baka naman guni-guni mo lang yun. Wala naman dito si Bulan eh. Oh, tignan mo. Wala naman na. Nakita ko siya, Biboy. Nakita ko siya, sigurado ako. Baka tumakbo siya sa kung saan. Ay nako, baala ka nga sa buhay mo. Kung yan ang gusto mong paniwalaan mo na lang. Ang lakas ng trip mo. Napailing si Biboy, ngunit hindi na ito nagsalita pa. Sa kabila ng hindi maipaliwanag na nangyari, ay tumingala si Jared sa langit at ngumiti. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil ibig sabihin ay buhay pa si Bulan. Nandun pa rin ito sa lugar nila at hindi yun nahuli ng mga tanod. Hindi man muling nakasama ni Jared si Bulan sa araw na yon, ay nagkaroon siya ng pag-asa na magiging madali na ang paghahanap niya sa kanyang aso. Pag-uwi ni Jared sa bahay, ay naabutan niyang nagluluto ang kanyang ina. Amoy na amoy niya ang masarap na ginisang gulay mula sa maliit nilang kusina. Lumapit si Jared kay Telma para magmano. Oh, kumusta ang araw mo, Jared, ha? Masaya po, Nay, kasi nakita ko po si... Sasabihin sana ni Jared na nakita niya si Bulan, pero naalala niya na ayaw nga pala ng nanay niya kay Bulan, kaya hindi niya na itinuloy pa ang sasabihin. Sinong nakita mo, Jared? At masaya ka? Si Ninang Alice po. Masaya po kasi ako kasi binigyan niya po ako ng 20 pesos. Aba, edi akin na ang 20 pesos. Ako na muna magtatago, anak. Wala na po eh. Binili ko na po ng pagkain sa school. Saka binayad ko po sa ambagan. Napilitan na lang si Jared na magsinungaling ng sandaling yon sa kanyang nanay. Umupo si Jared sa isang sulok habang iniisip si Bulan. Maya-maya pa ay naghain na si Telma ng hapunan nila. Sa lapag sila kumakain dahil wala silang lamesa sa kanilang tahanan. Alam mo, kanina lang, napaisip ako sa sinabi mo tungkol kay si Mira. Kaya nagtanong ako kay Kapitan kung may kakilala siyang si Mira dito sa lugar natin. Ano pong sabi ni Kapitan? Ang sabi niya sa akin, anak, wala na daw siyang kilalang si Mira dito. Ni hindi daw nagkaroon ng tao may ganong pangalan sa lugar na ito.
Pero ang sabi po ni si Mira, Nay, dito po siya nakatira. Pero hindi siya masyado nagpapakita sa tao. Ewan ko ba sa si Mira na yun, anak? Hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan ang lahat. Pagkatapos ng kanilang usapan, ay sabay na silang kumain ng hapunan. Pagkatapos kumain, ay kinuha na ni Jared ang bag niya upang gawin ang kanyang mga takdang aralin. Habang si Telma naman ay naghuhugas ng kanilang mga pinagkainan. Habang isa-isang inilalabas ni Jared ang mga kwaderno niya mula sa bag, ay may napansin siyang isang puting papel na nakatiklop sa loob ng kanyang bag. May pagtatakang kinuha niya yon at binuksan. May nakasulat sa papel na agad na binasa ni Jared. Ayon sa sumulat sa papel na yon, ay meron itong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng tatay ni Jared. Pinapapunta siya ng taong yon sa puno ng balete sa gubat sa gabing yon. 11:00 ng gabi ang oras na nakalagay sa sulat. Buminis ang tibok ng puso ni Jared matapos niyang basahin ang sulat. Napatulala siya at naisip niya na baka yun na ang pagkakataon para muli nilang makasama ang tatay niya si Dakila. Muling tinitigan ni Jared ang sulat. Habang nakatitig siya roon, ay hindi niya namalayan na nasa likod na pala niya ang kanyang nanay. Ano yung binabasa mo, Jared? Agad na itiniklop ni Jared ang sulat at tinago ito sa ilalim ng kanyang mga kwaderno. Wala po, Nay. Anong wala? May nakita akong papel na hawak-hawak mo. Bakit tinatago mo? Aba, love letter yan ano? Nako, binata na ang anak ko ha. May nagbibigay na sa'yo ng love letter. Pabasa naman ako, anak. Sige na. Nay, ano ba? Hindi po yung love letter. Ay nako, Jared. Napagdaanan ko rin yan. Sige na, pabasa lang ako, anak. Wag na po, Nay. Biglang kinuha ni Telma ang mga kwaderno ni Jared at sa pinakailalim nun ay nakita nito ang puting papel. Mabilis na kinuha ni Telma ang papel at lumayo ng kaunti kay Jared upang basahin yon. Habang binabasa ni Telma ang sulat, ay kinakabahan si Jared habang nakatingin sa kanyang ina. Maya-maya pa ay nangilid ang mga luha nito at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Sino ang nagbigay sa'yo nito, Jared? Hindi ko po alam eh. Nakita ko lang po sa loob ng bag ko. Kung ganon, buhay pa ang tatay mo. Ang akala ko po ba ay patay na si tatay para sa inyo, Nay? Sinabi ko yon dahil walang kahit na sino nakapagbibigay sa atin ng impormasyon kung nasan siya o kung ano na nangyari sa tatay mo. Kahit ang mga pulis ay walang nasabi noon sa atin. Pero itong taong nagbigay ng sulat sa iyo, baka siya na ang pag-asa natin para makita natin ang iyong ama. Ibig po bang sabihin ay naniniwala po kayo sa sulat na yan? Walang mawawala, anak, kung maniniwala tayo. Kung ganun po, pupunta po ako sa gubat mamaya para malaman natin kung nagsasabi nga po ng totoong sumulat niya, Nay. Hindi ka pupunta doon na mag-isa, Jared. Sasama ako sa iyo. Alam ko, anak, lagi kong sinasabi sa iyo na tanggap kong patay na ang tatay mo. Pero anak, sa totoo lang, umaasa pa rin ako. Hindi ko matanggal sa puso ko na buhay pa siya, na darating ang araw na makikita pa natin siya. Kaya anak, sasama ako sa iyo. Hindi ako makapapayag na ikaw lang ang magpunta doon. Hindi maipaliwanag ni Jared ang sayang nararamdaman niya ng sandaling yun. Hindi niya inasahan na maririnig niya ang mga salitang yun mula sa kanyang ina. Kaya naman nagdesisyon silang mag-ina na magkasamang magtungo sa gubat upang kausapin ang taong sumulat kay Jared. 10:00 pa lang ng gabi ay naglakad na sina Jared at Telma papunta sa gubat. Dinala nila ang sulat na siyang nagbigay sa kanila ng pag-asa na muli nilang makakasama si Dakila. Nay, alam niyo po ba kung nasan po ang puno ng balete dito sa gubat? Oo naman, anak. Alam ko. Nung bata pa ako, doon kami naglalaro ng mga kaibigan ko sa ilalim ng malaking puno ng balete. Lagi nila sinasabi na may mga engkanto raw doon. Pero hindi kami naniniwala. Kaya huwag ka mag-alala.
dahil makakarating tayo doon. Makalipas ang ilang sandali, ay narating na ni Jared ang puno ng balete. May kabang bumalot kay Jared ng sandaling yon dahil pakiramdam niya ay malapit na niyang makita ang kanyang ama. Tumayo sina Jared at Telma sa tapat ng puno. Naghintay sila. Tahimik silang luminga sa paligid sa pag-asang darating na ang taong magbibigay ng impormasyon tungkol sa tatay ni Jared. Ngunit makalipas ang mahigit 1 oras ay medyo nagduda na si Jared. Sigurado ka ba, Tay, na ito po yung puno ng balete na dapat natin puntahan? Baka naman po may iba pang puno ng balete rito sa gubat. Wala lang ibang balete rito, anak. Ito lang. Kaya sigurado ko na dito natin kikitain yung taong nagbigay ng sulat sa'yo. Hindi ako pwedeng magkamali. Parang alas 11 na po kasi pero wala pa rin yung taong hinihintay natin eh. Huwag kang mainip, anak. Darating din yon. Matyagang naghintay ang mag-ina. Ngunit 1 oras pa ang lumipas ay wala pa ring dumarating. Doon na nagsimulang mawalan ng pag-asa sina Jared at Telma. Parang wala naman pong darating talaga eh. Mukhang pinaglalaroan lang po tayo ng kung sino man nagbigay sa akin ng sulat na yan. Napabuntong hininga si Telma at tumingin kay Jared. Mukhang tama ka, anak. Baka alam ng taong yon na umaasa pa rin tayo na makikita natin ang tatay mo. Tapos ginamit niya yon para paglaruan tayo. Eh ano pa pong ginagawa natin dito? Ano pa nga ba? Eh di uuwi na tayo. Nagkasundo sina Jared at Telma na umuwi na lamang. Pero hindi pa man sila nakakalayo sa puno ng balete nang makakita sila ng tao na naglalakad papalapit sa kanila. Napahinto sila, hinintay ang paglapit ng taong yon. Laking gulat nilang mag-ina nang malaman nila na si Teacher Marlon ang taong yon. Huminto yun at ngumisi. Teacher, ano pong ginagawa niyo rito? Bakit aalis kayong dalawa? Pasensya na kung pinaghintay ko kayo na matagal. Jared, mukhang ang teacher mo nagbigay sa'yo ng sulat. Tama po ba sinabi ng nanay ko? Ikaw po nagbigay sa akin ng sulat? Kayo po naglagay sa bag ko? Oo, tama ka, Jared. Ako nga. Ako ang naglagay ng sulat sa bag mo. Kung ganun po, alam niyo po kung nasaan ang tatay ko at kung anong nangyari sa kanya? Tandaling tumahimik si Teacher Marlon at maya-maya pa ay ngumiti ito ng nakakatakot. Hindi ko alam kung nasaan siya. Pero alam kong matagal na siyang patay, Jared. Patay na ang tatay ko? Paano niyo po nasiguro yun, teacher? Alam ko. Dahil ako mismo ang pumatay sa kanya. Ako ang pumatay sa tatay mo. But sir, sandali lang naman ho. Huwag niyo naman po kaming paglaruan ng anak ko. Alam po namin na hindi totoo ang sinasabi niyo. Bakit mo naman papatayin ng asawa ko? Anong kasalanan niya sa'yo? Hindi ko kayo pinaglalaruan. Totoo ang sinabi ko. Sagabal ang tatay mo sa hangarin namin mga aswang. Na masakop namin ang lugar na ito. Kaya pinatay namin siya. At alam niyo ba kung sino susunod? Ikaw! Ikaw, Jared! Pero idadamay ko na rin ang nanay mo. Dahil sinama mo siya rito. Mas maganda yon para magkakasama na kayo sa hukay. Hindi makapaniwala si Jared sa mga nalaman nila kay Teacher Marlon. Nagtatalo pa rin ang utak niya kung totoo ba ang mga sinasabi nito. Habang gulat na gulat si Jared at Telma ay biglang nagbago ang anyo ni Teacher Marlon. Unti-unti nitong ipinakita sa kanila ang totoo nitong anyo hanggang sa naging aswang ang guro sa kanilang harapan. Nang hilakbot si Jared nang malaman niya na si Teacher Marlon ang aswang na umatake sa kanilang mag-ina. Diyos ko! Ikaw pala ang aswang! Matagal na akong nagtatago sa inyo ng isang guro. Matagal ko na kayong minamanmanan, Jared. At sa gabing ito, papatayin na kita para magkaroon na ng katuparan ng mga plano namin para sa lugar na ito. Pero bakit po ako?
Bakit si tatay? Anong kasalanan namin sa inyo? Bahala kang mag-isip hanggang sa kabilang buhay. Wala na akong oras para magpaliwanag pa sa inyo. Dahan-dahang lumapit ang aswang habang naglalaway. Bakas sa mukha nito na nasisiyahan nito sa takot ni na Jareth at Telma. Napayakap sina Jareth at Telma sa isa't isa. Muli nilang naramdaman na yun na ang kanilang katapusan. Alam din nila na walang silbi kung tatakbo sila dahil maaabutan lang sila ng aswang. Nang papalapit na ang aswang sa kanila, ay isang pamilyar na tahol ang narinig ni Jareth. Nagliwanag ang mukha ni Jareth nang makita niya si Bulan na mabilis na tumakbo pasugod sa aswang. Mataas itong tumalon at kinagat nito ang leeg ng aswang. Maging ang aswang ay nagulat kaya pilit nitong inalis si Bulan mula sa pagkakakagat nito sa leeg niya. Hinawakan ng aswang sa batok si Bulan at malakas siyang ibinalibag. Ngunit bago pa bumagsak sa lupa si Bulan, ay bigla itong nagliwanag. At nang mawala ang liwanag na yon, ay iba na ang anyo ni Bulan. Hindi makapaniwala sina Jareth at Telma nang makita nila na naging si Semira, si Bulan. Si Bulan at si Semira? Iisa sila! Hindi kita hahayaan na saktan na mag-iinang yan! Kaya humanda ka na sa kamatayan mo ngayong gabi! Marlon! Kamatayan ko o kamatayan mo? Kung napatay ko si Dakila noon, ay kaya-kaya rin kitang patayin ngayon. Kumuha si Semira ng isang hibla ng buhok nito. Hinipan nito yon at naging espada ang hibla ng buhok nito na labis na ikinamangha ni na Jareth. Umugod si Semira patungo sa aswang. Nagpalitan ng malalakas na pag-atake ang dalawa. Mabilis na naiwasan ng aswang ang bawat hampas ni Semira ng espada. Labis na humanga si Jareth kay Semira dahil tila isa tong mandirigmang biyasang-biyasa sa pakikipaglaban. Mabilis na umatake ang aswang kay Semira gamit ang matutulis na kuko nito. Ngunit tumalon sa ere si Semira. Sa pagbagsak ni Semira sa lupa, ay iniumang nito ang espada sa aswang at nagawa nitong masaksak ang aswang sa kanang balikat. Napasigaw ang aswang sa labis na sakit. Mabilis na hinugot ni Semira ang espada, sabay ikot sa likuran ng aswang. Agad na itinarak ni Semira ang espada sa likod ng aswang at tumagos yun hanggang sa dibdib ng halimaw. Sa muling paghugot ni Semira sa espada, ay bumulwak ang dugo ng aswang mula sa mga sugat nito. Unti-unting bumagsak ang katawan ng aswang sa lupa at bigla yung nagliyab hanggang sa tuluyan ng maging abo. Hindi makapaniwala sina Jareth at Telma sa kanilang nasaksihan. Maraming salamat, Semira. Iniligtas mo ulit kami ni nanay. Pero, tama ba ang nakita namin? Ikaw at si Bulan ay iisa? Tama ang iyong nakita. Ako ay isang engkantada, Jareth. Kinakailangan ko maganyong aso upang palagi kitang makasama at maprotektahan. Gaya ng sinabi ko sa iyo, mainit ang mga mata ng aswang sa iyo. Matagal ka nilang nais patayin. Pero bakit nila ako gustong patayin? Anong meron sa akin? Isa lang akong normal na tao. Nagkakamali ka, Jareth. Hindi ka isang simpleng tao. Kapatid ko si Dakila, ang iyong ama. Kami ay mga engkantadong tagapagtanggol sa lugar na ito. Kami ay mga nilalang ng kalikasan na ipinanganak upang protektahan ang mga tao laban sa mga aswang. Kinalaban nun ng kapatid kong si Dakila si Marlon. Ngunit pinagtulungan siya ng iba pang mga aswang. Hindi niya kinaya ang dami nila at siya'y napatay. Nakalibing ang katawan niya sa lugar ng mga engkantado, isang lugar na bihirang marating ng mga tao. Nais kang patayin ng mga aswang dahil ikaw, Jareth, ang nakatakdang magwakas sa lahi
ng mga aswang. Kung ganon, engkantado si tatay. At ganon din ako. Tama ka, Jared. Ikaw ay kalahating tao at kalahating engkantado. Ito na ang tadhana mo, Jared. Hindi mo pa ito lubos mauunawaan sa ngayon. Pero darating ang panahon na magiging malakas ka at makakayanan mong wakasan ang kasamaan ng mga aswang sa lugar na ito. At habang hindi pa tumarating ang araw na yun, ay ako ang magbabantay sa'yo. Tidakila si Mira. Hindi ko alam na isa siyang engkantado. Maraming taong kaming nagkasama. Pero hindi ko alam na ganun pala siya. Mahigpit na niyakap ni Jared ang kanyang ina. Kung gusto niyong makita ang kanyang huling himlayan, dadaling ko kayo roon. Pumayag sina Jared at Telma sa sinabi ni Simira. Dinala sila ni Simira sa libingan ni Dakila. Napakaganda ng lugar na yon. Pakiramdam ni Jared ay nasa isang paraiso sila. Nakita nila ang isang libingan na puno ng mga sariwang bulaklak. Lumapit doon sina Jared at Telma at hindi nila napigilan ang humagulgol ng iyak. Bago sila umalis sa lugar na yon, ay nagbigay ng babala si Simira. Ayon sa engkantada, si Marlon ay isa lamang sa mga aswang na nais patayin si Jared. Kaya kinakailangan mag-ingat ni Jared sa mga susunod pang mga araw. Nang bumalik sina Jared at Telma sa kanilang bahay, ay magaan na ang kanilang kalooban. Masakit mang malaman na patay na talaga si Dakila. Para sa kanila ay malaking bagay pa rin na nalaman nila ang katotohanan. Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Jared sa mga sinabi ni Simira. Hindi niya alam kung paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa mga aswang na nais siyang mawala. Ngunit kinabukasan, habang si Jared ay palabas ng bahay, ay nakita niya si Bulan na masayang sinalubong siya. Naluwa si Jared at agad niyang niyakap ang kanyang aso. Ngunit sa pagkakataon na yon, alam niya na hindi na lamang yun si Bulan na alaga niyang aso, kundi yun rin si Simira, ang engkantadang itinakda upang bantayan siya. Natapos man ang isang yugto sa buhay ni Jared, ay alam niya na yun pa lamang ang simula ng mas malaking laban. Ngunit lahat ng pagsubok ay kaya niyang harapin basta kasama niya ang kanyang ina at si Bulan na handa siyang protektahan sa lahat ng aswang na magtatangka sa kanyang buhay. Jared! Jared, sandali lang! Hintayin mo ako!